Game. Ito yung camera ko, no? So, good morning, good afternoon, good evening. Ano ba? Anong oras yung panonoorin to? Welcome sa first episode ng Silver Linings. Silver Linings. So, kasama natin si Maestro Paulo, isang kaibigan, parang magkapatid na ito na yun, di ba? Parang tagal na natin magkakilala. Magkakilala tayong matagal, pero hindi matagal tayo magkakilala bago tayo naging magkaibigan. Parang naghahantayan kami mag-scaman. So si Maestro Paulo, di ko nga alam kung nainis siya pagkatawag sa maestro, pero isa siyang music composer. Wala na-validate niya na sa industry yung talent na meron. Nanalo na siya ng Sinimalaya, Urian. Tama, di ba? Famas ba meron? Wala pa. Barangay Balibago Film Festival. Mismo. Yung mga Tugigaraw Film Festival. Sampalok. Dapitan Street Film Festival. Hindi. Nasa profile niya nakalagay more than 2 decades na daw siya na music score. So sobrang tagal na nun, tol. Correct. 2 decades. Ilan na ako noon, di ba? Counter-Strike pa lang alam kong laruin noon, di ba? Tama ba? Anyway, so yun. Gusto namin ikwento, tol. Bago ka naging more than 2 decades na music scorer at award-winning, tol, anong ginagawa mo nung bata ka, tol? Yun nga parang nag-start kasi ako sa theater early. So, mga 18, binad-influence So, fresh from college pa yun? Hindi, kasi yung college ko, tol, sobrang gulo ng education ko. Ganda. Sobrang... Ba't di kami masusurprise no? Parang usually mga artists, nababalitaan mo mga umalis ng first year college. Sige tol, ano nangyari? Hindi, kasi kahit nga high school, patch-patch yung high school ko, tapos education, mula grade school magulo. So parang... Lala. Grade school, tol. Ano ba tawag doon? Forming years ba tawag doon? Oo. Tol. So deformed ka agad ako, tol. Deformed ka agad ako, tol. So, yung parang walang masyadong basis sa timeline yung education. So, nangyari, edad lang talaga pinagbabasihan ko. So, nung 18 binati-influence ka agad ako ng kapatid ko. Nilayas niya ako ng bahay namin. Tapos, nag-start kami sa theater. Kasi yung kapatid ko, taong theater talaga. So, yun, doon na ako na-immerse. Parang wala na akong regular school, wala akong regular job. So, parang napaka-regular nung boy ko. Wala talagang grounding, walang foundation. So, ganun talaga siya. Pero nung bata ka, sumasama ka sa theater, alam mo na agad na sa music ka pupunta? Oo, parang nalinya kagad ako doon kasi nung kinuha ako ng brother ko for convenient reasons kasi kasi nagigitara na ako nung bago Gusto ko kasing early teenage kasi. So parang kahit nung bata pa ako, dahil father ko musician. So tol, by the way, si the late Cosme, si Alma din. Isang magaling na jazz drummer. So, yun, yung batch na yun, tol, yung musikero na legit na mga musikero, yan. Correct. Si Sir Alma din. Yan. Mga senior, kumbaga. Mga senior. O yun, tol. So, syempre, growing up, kasama yung airpods mo, wala na, checkmate na yun Parang it's either mag-doktor ka lang o mag-musikero ka, di ba? Paalam ka sa tatay mo. Correct. So yun na, alam mo na agad. Tapos expose ka pa. From there, ayun, nung kinuha ako ng kapatid ko para mag-compose ng music dun sa play niya. Kasi early on, parang may vision niya na kaagad na mag-original na music. So while siguro nakikita niyo yung mga contemporary niya nun sa theater na they're doing the classics, alam mo na, mga lumang theater plays. Mas gusto niya siguro humilera ng original. Ewan ko, siguro dahil gusto niya paiba lang, alam mo yun. Maiyabang lang na may sarili siya. So, kahit na parang ragtag kami, meron siyang kinuhang mga tao na along the way kasi parang more on theater history na yung theatrical na, puro theater na yung naging history ko from 18 years old. Tapos napasok lang ako sa film early 20s. When we say theater, the straight plays o yung mga musical plays? Yung musical kagad, yung pinasok namin. I think straight kasi yung niya, yung plays nila before. So gusto niyang malinya sa musical. So pinasok niya ako.
Si Kuya. Oo, si Patrick. Patrick. Kuya Patrick. Kuya mo ba si Patrick? Oo, kuya. Kaya Natatawa ako. Ayan, Mukha kasi Grabe ako si yung Derek kuya. Patrick, no? Anyway, so, pamilya talaga kayo ng pamilya talaga kayo ng mga artist, musikero, artista. For sure, nag-artista ka rin at some point. Hindi ba? Tol, nabudol ako. Isang beses lang. Isang beses. Anong role mo doon, Tol? Tol, bida. Oh, ano yan, Gagi? Wala bang video yan? Roll video yan. Buti na lang walang video. Ano Tol? Jose Rizal? Hindi naman. Hindi, original na din. Sinulat na kapatid ko, Alamat, yung title. Actually, yun yung first na play niya. Tapos ikaw bida sa first play niya? Pero hindi ako yung unang batch. Parang may I see, naunang I batch see, pa. I Tapos see. yung second batch, yun, para ma-lure niya ako dun sa theater. Sabi niya, pwede bang ikaw yung mag-lead? Siyempre, to, Ganda. feel mo yun, di ba? Parang Meron siya taong bida. mga early 20s. Hindi, bata, as in, I 18, ganyan. I see. Ayun, yun yung nga yung pasok ko sa theater. Parang iniisip mo pa lang na entry, ano ba to? Another, splice ng buhay, no? Parang another, ano ba yan? Parang, parang nakita mo na pwede. Oo. Alam mo naman, bata ka, di ba? Wala ka pang Correct. options pa lang eh. So, parang pwede to Sige, tingnan natin. Pero Tol, ngayon, laro-laro lang tayo sa'yo dati itong music eh. Kailan to naging responsibility? Paano nangyari? Gets. Kasi tol, bago ako pumasok ng theater, nagbabanda na kami. So, mga panahon to ng Mofats. 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 Sino yun? Hindi kilala yun. Mga ira yan. So, parang boy band din kami noon. So, may nag-compose ako. So, parang bata pa, parang gusto ko na talagang, maging legit na, alam mo yun, maging legit na artist. So, syempre, parang usong-uso yung banda. Sino kasabay ng Mofats? Backstreet yan, Boys, no, mga... mismo, Hindi yung Backstreet. yung mga... Banda. Oo, banda. So, I think more Mga on No the Doubts, mga ganun. ganyan. No doubt. Yung sila Pink. Nirvana ba? Ayan, Nirvana, right. Sa Ayun local yung scene first naman. grunge, yung era ng mga... Sa local scene yan? Local sila, E-Heads? Hindi. Tol, yung unang-una ko narinig yung What is love to offer me? Ano yun? After Image. After Image. After Image. Sila to. Wild nun kasi pinapahinga ko siya. Walang hint na Pilipina siya. So I sing this song to all of my age. Mismo. Ganda. Yan, grabe. Ang tawag nito? Pinagkakanulo ko na yung edad ko. Ang layo na yun. Hindi, alam pa ng Gen Z yan. Alam mo, nagulat ako. Nagulat kami. Yung eldest namin, ay yung mga sound trip, mga cranberries. Totoo. Sabi ko, ang layo na nun, parang siguro parang yan, yung kung i-compare natin, yung era natin, yung batch natin, tapos nakikinig tayo ng Ray Charles, mga mga 40s, 50s. Correct. Ang lala, Oo. so sa kanila, yun yung ayun yung vintage nila. Ayun yung retro nila. Nagulat nga ako yung retro, yung 90s retro na Yun nga kasi retro natin noong 70s, di ba? ang lala. Ang lala ng retro. Yun nga kasi maski yung mga bata sa studio, yung mga staff tol. Yung sina-sound trip sa Spotify, mga tipong mga tawag nito, mga BGs, mga ganyan. Sabi ko, uy, alam niyo pa yun. Ang luma. Luma. Gulat ako, kinakanta nila yung Just the two of us. Ayun. At in a way, natutuwa ako kasi parang correct. ayun yung natin ayun yung listening natin. Parang for us, ayun yung music. 'Di ba? Hindi naman tayo nababadoyan sa music ngayon, pero parang hindi lang yun yung kumakagat sa atin, 'di ba? Mismo. Ayun tol, ang bata pa noon 18 to 20. Ganyan. Tapos, ano nang pinakamalaking play nyo noon na nagawa? Saan? Okay, yung kasi, ang ginagawa nung grupo namin, para siyang tumatalon-talon sa mga schools. So ang scam tol. ang modus. Walang maayos na yun. Hindi ang business model na. Okay, if you wanna call it that, is kakausapin yung school na magpapa-workshop. Tapos ang culminating activity is the play. So yung workshop, yung products ng workshop ng mga estudyante, yun yung mga gagawin nilang artista sa play. I see. Tapos, yung magiging proceeds ng play, may magbe-benefit na So, parang fundraiser siya. So, syempre, mga public schools, nung time na hindi mahigpit ngayon kasi,
bawal ang benta ng accreditation ticket. or Ganun. vendor ka ng Right. government. Right, mismo. So, nung time kasi na yun, so attractive sa mga schools yun, yung ganong offer na, uy, matitrain yung mga estudyante Right. So natin. basically, backbone kayo Mismo. na theater. Ang lahat ng gaganap dyan, Taga-school mga estudyante. na yun. Oo. Ang lahat ng kikita, principal na yan. So may business model kayo na everybody happy. Win-win situation. No? Mismo. Kumita yung theater nyo, kumita yung school. Natuwa yung mga bata. Yan, Ang ganda, no. tol. Ang ganda. Di na nangyayari yan ngayon? Parang ano, O may mafia sa na. public school mahirap. Kasi meron silang tinatawag na ano ba to? Basta may Philjeps ba yan, memorandum hindi ba yan? something na hindi na pwedeng magbenta sa I see. mga estudyante. O kasi dati, naalala nyo ba, meron pa yung pumapasok na sinihan sa school. Tapos, Correct. Itong play nyo, nung ginawa nyo yung business na to, legal naman yung business di ba? Kasi the fact na nakakalibot kayo sa mga Right. entity, company, schools, so may papers yan, may yan. and Actually, all. tol, wala. Really? Wala pala. Ganito Ang kasi- ganda pa ng intro ko eh. No? Ang ganda ng build-up po, Oo, tol. ang build-up. Ano pala? Fly-by yan. Fly-by net pala. Fly-by net. And then, nangyari doon, syempre, ang unang nagtiwala sa kapatid ko, yung mga teachers niya. So, nagpunta siya ng grade school nila. I see. So, nagpunta siya doon sa school nila. Tapos sabi niya doon sa teacher, Ma'am, may teatro kami, gano'n. So, itong mga, mga alumni naman sila, Ang yung ganda. tropa niya. So, ngayon, sige, gawa tayo na. So, yun yung unang nagtiwala sa kanya. So, parang yung naging proof of concept niya bago siya lumipat ng ibang school. Maynila na ba yan? Oo, sa elementary school sa Makati, I see. Francisco Benitez. Makati na pala talaga kayo. Tol. Eto muna yung naniwala muna sa kanya Grade school. grade school. Tapos lumipat siya ng Pateros. Catholic school kasi yung wife niya noon doon sa area na yon. So parang mga kakilala muna. Right. Bago kami napunta ng University of Makati. Tapos nung naging University of Makati, syempre college na yon. So parang mas kinailangan nilang legitimate na organization. So ginawa Right. siyang school org. I see. So, kaya kami tumagal doon. Tumambay na kayo doon. Org na siya. Right. So, meaning, binabudgetan ba kayo? Wala namang meron. May scholarship. I see. Yung mga members. Ang saya. So, in a way, parang nagbukas kayo ng pinto sa mga... una, sa mga gustong matuto sa teatro. Right. Pangalawa, yung mga less fortunate na Mismo. kapos sa tuition, Mismo. na talented. Right. Ang ganda, tol. Right. So, parang unintentionally naging advocate. oo, naging advocacy siya from scam to... From scam to advocacy. Anong sikreto o anong ginawa mo? Ba't ka na umabot ng 22 years, di ba? Anong nangyari? Parang most of it is really parang hindi, not to romanticize it, pero parang feeling ko kasi romanticize yung consistency, di ba? Mm-hmm. Romanticize yung passion, yung Pero tingin ko talaga, honestly, to be in this, sa linya natin, you have to be crazy about it eh. You have to be, Right. parang merong konting, di natin alam, certain level of insanity na obsession. Di ba? Obsession sa... obsession dun sa ginagawa natin. Sa craft. Oo eh. Right. Di ba, parang kasi kung titingnan mo, irrational siya. Di ka, gusto mo yung ginagawa mo, pero minsan ikaw pa yung, Right. sobrang negative niya. Hindi negative in a sense. Parang nagne-negative siya financially. Right. Na parang minsan ikaw pa yung nagbabayad para Right. matuloy yung gusto mo. We buy thousands and thousands of equipment. Minsan abot ng hundreds of thousands. Tapos, we accept gigs na palugi or hindi maganda Correct. yung deal, di ba? For a long time. So, para siyang may certain level ng irrationality na gano'n. So, I think kaya kung to answer your question, nagtagal. Kasi nga siguro dahil sa yung obsession dun sa gusto nating magawa, Right. ma-achieve. Idagdag ko lang sa kwento, no? Para sa kaalaman yung lahat, yan. Yung nasa... Parang ilang taon na akong part ng journey ni Paolo in terms of, dagdag ko lang yung crazy kwento na before the awards, magkakilala na kami. In fact, minamanifest namin yun ng matagal, yung awards. Sabi namin kasi, tol, magto 2 decades ka na, yun na yung kailangan mo na ng awards, di ba? Yun, nangyari, kaya grabe yung namin yan, parang
nasa background lang kami, yung mga kaibigan niya, pero parang nung nanalo siya ng award, ayun, iba-iba yung impact eh. Nakakatawa lang kasi yung sa crazy part, magkakasama kami nung hindi to doon sa unang decades. dito na ako sa second sa second wave na ako. In fact, yun, bumuo pa kami ng company. In stage post nga, actually, part pa ako nung nasa early stage pa yan, di ba? At ako nag-design nung bagong logo na yan, bagong logo ng stage post, no? Parang ko yun eh. Ang tawag doon? Claim to fame. Hindi, bragging rights. Parang yabang. No? Kasi sumakses nga yung stage post. Pero yun nga, ang crazy lang nun, gumagawa talaga kami ng mga... Di ko alam kung may bayad ba yung... Minsan wala ka ng bayad, gagawin namin. It's not the pera-pera talaga din. It's not the passion din. It's the kung gaano ka kabaliw. And gano'n ka ka-obsess. Gusto ko lang i-reiterate yung obsession. Kasi ako, guilty rin ako dyan bro eh. Yung parang yung asawa nga, bibili ka niyan. Kailangan yan. Talaga ba? Tatlong cameras na yung bibili ba natin yan, di ba? Pero parang na-obsess ka dun sa craft eh. Na gusto mong gumawa ng gumawa. At gusto mo siyang gawin ng maganda. At ayun, gusto mong isagad yung limit mo. Kung feeling mo limit mo na, hindi pa yun eh. Walang ganun bro, di ba? Alam mo yan, wala naman limit eh. Alam mo yung parang visual niya, yung tumagos ka sa bubong, tas lalagpas ka pa sa bubong, tas may another bubong. Parang ganun yung parang nakikita natin na visual niya. And digit sa lahat, wala talagang straight. Parang... Yun nga, gusto ko yung analogy mo, tas parang... yung parang sabi mo nga, hindi pa kung saan ka tatagos. Oo. Parang na-imagine ko naman yung stream ng water, di ba? So, yung water kasi, di ba, it finds the quickest path kasi. Right. So, kahit na may blockage, hahanap siya ng pupuntahan niya, talaga lulusot siya. So, parang ganun din siguro yung nangyari sa marami sa atin, na parang, hindi pwede dito, okay, fine, hindi ako magaling dito, go dito ako ma-appreciate, dito ako. So, parang ganun siguro. Pero, you just push forward lang talaga. Feeling ko, isang advice din or isang warning na no? At some point matatrap ka. Pero hindi yun yung hindi yun yung kunyari natrap ka. Hindi yun yung reason para mag-stop, 'di ba? Right. Yun nga, lipat ka lang ng magandang path. Kasi hindi mo pa rin subjective, hindi mo alam. I mean, hindi mo rin alam kung safe ba talaga yun. 'Di ba? Kasi baka after andar mo ng 2 minutes, biglang mabato ulit, di ba? So, ganun talaga eh. Pero meron ka bang, anong tingin mo requirements? Both sa mabaliw or ma-obsess ka sa craft mo. Feeling ko, ang laking percent sa success nung, sa success nung career. Yung pagiging baliw, ganyan. Oo eh. Parang you have to want it really bad. Na to the point na minsan, paano ba? At saka parang a lot of it came from yung na-visualize mo yung gusto mong mangyari siguro. Na you're really bent on ano bang kailangan kong gawin para maano ko yun. So parang siguro kahit sa little things, kahit sa maliliit na bagay. Halimbawa, nag-umpisa naman tayo, di ba? Di mo makuha yung kanta. Correct. Di ba? So, pilitin mo kahit 3 oras, high school tayo, di ba? 3 oras kayo or 3 araw ka dun. Kailangan mo ako to. So, parang siguro on a smaller scale, yun eh. Yung attitude na, kailangan mo ako to. Yung parang ganun. Ang ganda. Doon kami nagkakasundo ni Paolo sa ganong attitude. Kinikwento ko lagi sa wife ko dati kung paano ako natutong magkulot ng boses, tol. Ganun. Naalala ko nun, yung NSYNC, may kanta sila yung This I Promise You, tol. This I Promise You. Tol, sobrang frustrated ako. Isang linggo kong inaral yung promise. Sabi ko, hindi ako titigil hanggat di ko nagagawa yung kulot na yun. Sabi ko. Correct. So, feeling ko, yung mga maliliit na gano'n natin nung bata, na pinipilit nating matutunan yung part. Right. Ganon siya. Yung,
Tapos ang maganda sa amin ni Paolo, na feeling ko nagkakasundo kami, wala kaming katapusan mag-aral. Right. Diba, tol? Pag may bago, minsan nag-message pa kami, tol, check mo to, may bagong Mismo. labas na ganyan, Correct, software or plugin or kung ano man, diba? Yeah. Right. So, yun, may question ako. Ever ba, pumasok ba, syempre, yun nga, sinasabi mo kanina, natatrap tayo, napanghihinaan tayo, mali yung daan, ganyan. Nagkaroon ka ba ng time na ayaw ko na, parang dito hindi na to, ayaw ko ng career to, ang hirap, parang lipat na lang, ganyan. Paano hindi ako umabot sa ganun, tol? Talaga? Oo. Hindi ko... wait Yung parang mag-iba na lang ako ng career. Tapos parang naisip mo, hindi pala, ano yung nagpa-realize sa'yo na hindi tuloy ito? I think, syempre parang pretentious naman sabihin ko na hindi ka umabot sa point na hindi ka na parang gusto mo mag-give up. Gumabot siguro doon, pero hindi ako umabot sa resolution na hindi ito para sa akin. I see. Umabot sa discourage, syempre, disheartened ka. Pero, pagka inisip mo, parang hindi ko makita yung sarili ko doing anything else. So, parang pag tiningnan mo, sino ako without this? No? Parang, hindi ito talaga yung nakita ko para sa sarili. So, yun. Kaya, pasok ka na naman sa mga, sa mga kaguluhan. Sa chaos. Yun. So, having said, ano yung mga, so, ano pa yung mga difficult times o ano pa yung mga situations na nahirapan ka along the way? I think, yun nga, sabi ko, di ba, 80% nung journey is really, baka nga 90 tol eh. Feeling ko, kung kikwentahin ko siya talaga, parang 90% was really hard. Kasi Gapang sa lupa. Gapang sa lupa level. Irrational, illogical na mga choices. No? Pero kasi, ngayon titingnan mo siya, parang feeling ko, I was really going for the long game. So I was willing to invest all those years. Ngayon, parang habang tumatagal siya, tol, parang the more na you're bent on, kailangan mag-matter yung years na pinaghirapan ko. Kasi kung dito ako bibigay, ang haba na sinayang ko, di ba? Right. I think yung number one talaga, tol, syempre, kahit saan naman siguro, sa ibang setting. Pero mostly, baka nga lahat dito sa setting sa Pilipinas is really financial. Right. Tapos opportunities. Correct. Ayan lang naman yung pipigil. Opportunities. Yung mag-sustain ng totoong buhay. Kasi ang daling i-sustain ng art, kung yung buhay mo nagsusustain din. Literally kung kumakain ka, di ba? Kung may pangkain ka, mayroon kang pangbili ng pintura, pang-paint, pangbili ng gitara, strings, di ba? Pero parang paradoxical siya. Na baka, inisip ko din, what if it was given to us na sobrang komportable natin? Baka yung grit naman yung mawala. Yung gutom, alam mo yung gutom, malaking driver ng ano yan. Correct. Actually, di ba, tol? Yung gutom, malaking driver ng kailangan to. Kasi gutom ka eh. I mean, not only physically, literally, pero you're also hungry for validation, for the worth, di ba, na binigay mo. Yun. So, ang gandang segue nun. Sa next question natin, minsan may mga obra ka na ginawa na feeling mo, ang laki ng ginawa mo dun sa kwento, sa pelikula. Pero, invisible ka sa marami. Hindi nila pinansin. Parang ganun. Anong mo dun, tol? Many years, tol, maraming mga tao, ako, I was one na, yun na tama yung sinabi mo na dami mong ginawang effort na talagang magandang trabaho, na talagang hindi lang siya nasa tamang platform. So, I think yung awards kasi, hindi siya absolute. Right. Oo, parang kung babalik call back ako doon, tol, sa sabi mo kanina, yung joy and satisfaction. I feel successful dun sa little bubble namin noon sa theater. Wala siyang pinag-iba dun sa bubble din nung coverage ng awards. Kasi a lot of the awards naman is within a context. Nag-iba lang ng scale. Mismo. Tol, halimbawa, may mga awards na nagbibigay ng awards sa members lang nila. Right. Diba? Halimbawa, Best Song of the Year. In the context of what? Buong Pilipinas ba yan? Na-scout ba natin? Exactly. Napaka-unpopular na opinion ko and baka alam mo, maraming taong magagalit. No, pero hindi naman. I think valid naman yun eh. Kasi, una sa lahat, iba-iba tayo ng tinatapakan or iba-iba tayo ng situation. Alam mo, minsan, tol,
hindi ko alam kung napapansin mo, parang joke na lang din sa amin yung awards mo eh. Parang, Oo, hindi, alam ko. Love language natin kasi yung lokohan na ganun, tol. Alam ko talaga. Every time pakikilala namin, kunyari meron kaming gathering or pag pinakilala namin sa, si Paolo pala, best music score ng Cinemalaya 2023 yan. Mga ganun agad yun. Alam mo yung sumagad na lokohan natin, yung may posters. Oo, yung isa namin kaibigan, si Wired, Edward. Grabe, naglagay ng sa bar, naglagay ng poster. Kasi kakapanalo niya lang ng award. Urian ba yun or Cinemalaya? Tapos paggawa siyang poster ni Paolo, may picture ni Paolo. Welcome, Paolo Almaden. Best musical scoring Cinemalaya. Feeling ko, in a way, lahat nung nakapalibot kay Paolo na friends. Siguro totoong friends. Meron ka bang hindi totoong friends? Hindi ko alam Parang lahat ng tao may ganyan Meron tol Meron talaga hindi natin masasabi. Minsan nga hindi mo alam kung friends ko ba talaga. Meron mga ganyan na kasama mo pa everyday. Right. Kasama mo lagi, nakikita kayo, nagbabatian kayo. Tapos meron kang pakiramdam na, teka lang, kaibigan ko ba to? O ito yung nag-wish sa'yo na bumagsak ka? Or nag-wish sa'yo na hindi ka sumakses? Right. Kasi minsan napag-uusapan namin yan ng wife ko. Meron ganun, na parang mararamdaman mo na pinaghinalaan ka nga. Hindi. Pinaghinalaan pala namin si Paolo. Hindi. Mararamdaman mo yun Mararamdaman mo. Kaya ako naglagay ng evil eye sa sa bahay. Seryoso. Naglagay ako. Parang naniniwala kami dun sa mga evil eyes. Simula nung binigyan kami ni nagbigay sa amin yung mga friends namin si Giselle Ordinario, si Dessa Jimenez, nagregalo sa atin ng evil eyes. Tapos ano to? Alam mo, after a year ko pa natutunan kung ano exactly yung binigay ng mata-mata. Yun pala yun, pangtaboy ng Gets. Paano saan to exactly? Nakatingin siya, nakabantay sa'yo, parang mawala yung mga negative tao. Diba? Negativity. Tao or omen or ano man. Right. So, try mo yun, maglagay ka ng mga regaluhan nga din si maestro ng evil eye. And I think to delve a little more about yung true friends nga, tsaka yung sobrang along the way, madami talaga yung, it's one thing kasi na meron kayong differences, and it's one thing na i-wish ka nila ng masama. Right. And sadly, may mga ganong tao, tol, na i-wish ka nila ng masama. Na parang, ang ang tricky dyan, walang clue. Minsan, kasabay mo pang kumain, ganyan. Out of the blue. So, minsan nakaka-paranoid din kasi, like, ako, pares tayo, open book ako Pag nagkwento ko, wala talaga, right. All out Right. So, ang hirap, di namin alam. Ayun, buti na may partner ako na uy, gaganunin ka. Huwag mo i-share. Oo. Right. Kasi nakakaramdam siya ng mga ganun. Ako kasi, alam mo yun, sobrang generous natin. Ikaw, ang dami mo ring apprentice, ang dami mo ring estudyante, ang dami mo ring kaibigan na pinapapasok sa office and sa buhay mo. So, ang hirap malaman na, di ba, parang entrance sa grocery yan labas-pasok. Hindi mo alam sino doon yung nag-shoplift, di ba? Right. Anyway, going back sa usapang scoring. Paano ka nag-score ng emotion, tol? Right. Pag may emotion sa music. So, related dun sa anyway, yun. Paano ka nag-score? I think tol. Syempre nung una pasikat lang. Syempre nung una gusto mo lang pasikat. Very technical lang. Oo, very diba? technical. I mean, maraming ganun na lalo na yung mga nakita ko mga bata, and there's nothing wrong with that kasi skill yun Pero the more na na-appreciate mo yung art ng scoring, and you realize more na na parang it's a tool that commits an image to a certain emotion. Kasi ambiguous kasi, 'di ba? Let's say ayan, the evil eye na So kung it's just an image na you open to many other interpretations. Maybe 10, 20 interpretations iba-iba. Pero once you insert the music kasi it commits the image to the vision of the director. Ano yung message na gusto niyang ipalabas? So parang I think yun yung nagiging nagiging a guide ko pag scoring na ano ba yung gustong i-commit
na message nitong image na to. So parang kailangan maging vehicle yung music para maitawid yun. Many times tol, yung director, parang akala mong galing mong musician, pero at the end of the day, ang storyteller is the director. So it will be foolishness kung isipin mo na ako yung musician, dapat alam ko yung ginagawa ko. Pero hindi tol. Minsan, sasabihin ng director kahit senseless, tol, lagay mo nga dyan, gitara lang tsaka violin, parang sense nun. Pero pag pinahinggan mo, yun eh. Diba? So you have to listen. It's an open conversation. Hindi siya dapat na ito yung interpretation ko dyan. That's romanticism. Dapat So dapat two-way eh. Parang makinig ka sa kanya, makinig din ako sa... Ayun, kagaya sabi niya, yung director naman yung kinoment niya dun sa may bigay. I mean, may inputs na hindi mo na alam. Pero sa side din ng director, ako, pag may sinuggest yung music scorer mo na maganda, na hindi mo naisip, uy, okay din yun Parang ganun. So two-way siya eh. Right. Minsan nga mas five-way. I mean, ang point ko doon, mas maraming brains, mas okay. Right. Pero ang ending dapat align kayo, isa lang yung goal. Dapat may vision, tama. Kasi parang ang magandang din is kung ikaw yung nagsi-score, is you help the director na ma-articulate musically kung ano yung gusto niyang sabihin. Right. 'Di ba? Okay, tanong, anong pinakamahirap na emotions or ano yung emotion na pinaka-feeling mo ang hirap gawin sa score? Tol, tingin ko genre, sabihin ko lang. Sorry, lilis ako dun sa question mo. Pinakamahirap na genre is really rom-com siguro. Rom-com? Talaga? Ang hirap timingan to. Tsaka yung sobrang ng start ng pivot niya. Nagdadrama kayo tapos biglang magko-comedy. Mga ilang sequences. Gano'n na meron nga kaming ginagawang rom-com a few years ago. Tol, in a span of 10 seconds, ang daming gustong mangyari ang daming gustong mangyari nung eksena. So parang paano ko yun sasabayan? And you have to hit enough lang para hindi naman siya maging OA. So I think yung balance mahirap, no? Tsaka maraming colors yung Maraming colors yung halimbawa nalungkot siya ganon. So sa rom-com, no. Kung ba nalungkot siya, maraming colors na hindi ka maraming musical colors na pwede kang magkamali na tragic na ba to? Hindi naman kasi you're trying to be light, 'di ba? So parang hindi siya fully committed kasi sa sadness, sa happiness. For the context lang, no, yung music score kasi science siya ng paglalagay ng may science doon, hindi pwedeng download ka lang ng music tapos ilalapag mo lang sa ilalim. So, yung scoring kasi, ito yung nag-amplify. At sa mga hindi nakakaalam, meron talaga music scorer na gumagawa ng music, 'di ba? Kasi nowadays may AI, tapos may mga libreng music sa internet na i-download mo lang, tapos lapag mo. Sa level ng music scorer, every beat, every sequence, every emotions, merong science yun. May nilalagay na music. Right. So, kaya pag nanood kayo ng mga pelikula na in-effort yung music, ayun. So, nakaano talaga. I think yun nga, musical scoring is parang talagang ibang storya siya than parang ibang, it's a whole subject in itself na hindi lang dahil musician kayo or good musician, good performer. Right. Na matatranslate mo kagad siya sa scoring. See, totally parang ibang craft din talaga siya. Kasi marami magagaling na performer, technically Pero there was this one film, di ko lang alam, sana maalala ko. Na yung isang jazz player, Dizzy Gillespie yata. Ewan ko, I'll research, tingnan natin later. Basta siya, pinag-score siya. Tapos medyo disaster yung nangyari sa score. So, siguro the timing and Meron kasing mga scorers na hindi naman sila magagaling na piano players. A lot. Marami akong kalala na Ako, hindi naman magaling na piano player. Tapos wala silang, yung iba nga, mouse lang gamit. Pero I think it's the art of the scoring is the timing and the proper tone, mga ganun. Ayun. So parang point lang is hindi ka agad nagtatranslate into a good scoring output kung good musician ka. Ikaw, nasa kategory ka ba ng good performer at
or bad performer. Kasi alam ko parang at some point na figured out natin yan eh. Parang kinuha ko si Paolo sa isang gig. Ay, Hindi di talaga pala. ako gig hindi talaga ako Ayaw maniwala, session player ayaw maniwala. Galing mo mag-gitara to. Kunin kitang gitarista. Ganyan. Tapos yun. Disaster. Oo, disaster eh. Meron pa siyang May papyesa pang may pyesa pa. Oo, tol. Nandun ako sa spectrum. Diba? Ako naman, hindi ko malagay yung sarili ko sa category. Hindi ako performer, hindi rin ako, ewan ko tol, feeling ko nasa ibang category. Nasa producing ka eh. Yun nga. Nagsusurvive tayo sa studio Diba? na yung idea slowly na luluto siya. Right. Kasi yung ibang, yun, like kung paano iba yung scoring, ibang beast din yung performing tol na you have to be, Right. in the now na alam mo, ilabas Oo. mo. Ibang Ang hirap beast eh. din siya actually. Yung scorer kasi, I think pagkakataon ko na to na magbigay din ng hindi rant eh, na parang opinion na yung Hindi, parang rant yan. rant to, okay, rant to. Okay, hindi. Tol, kasi dito sa atin, most of the time, hindi naman lahat. Pero ang pangit na kagawian dito sa atin sa film industry is na-shoot na. Tapos biglang afterthought, sinong scorer natin? Doon pa lang. Diba? Pero dapat, yung scorer kasi is part of the filmmaking process. Right. Hindi siya afterthought na, so minsan, hindi ko naman masabing offended ako. Pero minsan, nalulungkot ako na afterthought na, tol, meron kaming pelikula, pwede bang scorean mo? Tapos, anong pelikula to? Patingin naman na script. Hindi, na-shoot na. So, forward ko sa'yo ngayon. Okay, so parang ngayon, tol, mangyayari, di ba, kung ano na yung nagawa nila, hindi ka na parte nun. So, nagawin ka na lang cherry on top, di ba? So, ayun. Oo nga, no? Ako kasi, syempre, until sinabi mo, hindi ko naman nararanasan yan since sa simula pa lang, ako rin nag-score sa utak ko. So, basically, ano mo yun, Mismo. kaya kong i-fill yung gap na yun. Pero, tama no? Parang another robot, not really robot, pero parang another machine editor lang yung tingin nila sa Mismo. scoring na after na shoot, pasalpakan mo na ng score yan. Mismo. Where in fact, dapat sa pre-prods pa lang or sa ano pa lang. Kasama ka na. Muntik na ako mag-guilty pero naalala ko, every time magpipitch kami ng pelikula dati, nandun si Paolo. Sinasama namin siya as scorer. So, hindi ako guilty. Natakot ako sa rant eh. Hindi, I think kasi dahil musikero ka. Oo. Feeling ko So, you know yung value ng music. It's an integral part of your film. Tsaka ako yung director kasi tol na naririnig ko na agad yung scoring. Concept pa lang. So, minsan alam ko na. Kaya nga may mga projects ako na hindi ko kailangan si Paolo, kaya ko ito gawin. Right, Alam mo yun? Kasi may meron namang mga projects na bid pa lang. Tol, kailangan kita dito ano to? Ikaw to, orchestral, yung term mo. ano to? Tol, ikaw Ikaw to. Meron tayo. Naalala mo yung una nating collab yung may choir, may orchestra. Pwede kong sinarili na lang yun tol Pero sabi ko, bro, di ko kaya to. Mag-tandem tayo dito. Meron akong gagawing TVC scoring. Kailangan natin ng orchestra, ng ganyan. Mismo. Yung scam na yun, next time na natin pag-usapan, tol. Pero, yan grabe, ibang branch yun. ibang branch yun. Medyo, maglalagay kami ng ibang podcast ni Maestro Paolo tungkol sa entirely, music industry and right. scam and everything nice. So, sige, to make it medyo konting may spice na kasi. Tol, sino yung mga naka-work mo na parang, okay to, o ang kumag nito, hindi ko agad-agad. Pwede mo walang pangalan, tol. Sabi mo lang. Doon naka-NDA ako. Ano lang to, parang pakyaw, lang. May NBA. Bawal. Hindi, ano lang. To give them idea din kung paano yung struggle ng musicer o musician, music scorer. Para maiwasan ng ibang director na nanonood. Uy, sarap. Diba? Parang parinig mo lang sa kanila, tol, na ayoko tong director na to kasi... Nagalit ako, tol. Pa-close up mo mamaya, nagalit ako. Nagalit. Tol. Gina G. Parang the other day lang may nirant kasi siya na parang... Tol, 2 hours ang diba, ang average na film. Tapos nakasabi mo 2-3 version ka. Hindi magets. Sige, tol, kwento ka lang. Ano yung mo? Most, top.
I think yung mga una muna siguro tol parang medyo may konting pahapyaw dun sa pinanggagalingan. Warm up muna. Warm up. Okay, ano yun? Okay, another 1 hour to charing. Yung pinanggagalingan tol, maraming mga creatives, di lang siguro scorer, maraming creatives are afraid to speak up. Kasi syempre mawalan sila ng trabaho. And baka mabrand tayo na reklamador, 'di ba? So minsan at the expense of our own sanity and mental health, we just suck it up. We just Hingang malalim na. Hingang malalim na. Ganun na lang. Oh, na-available na ba yung cheque? Ganun na lang. Yun na. Palubag loob eh. Cheque na ba? Kahit gigil na. No? Oo, tama. Right. Pero marami ding mga creatives naman na parang nasa posisyon nila sila to speak up. And minsan we look up to them to speak up for us, no? So parang feeling ko, wala naman ako doon sa posisyon to speak up kasi syempre gusto natin ang trabaho. Oo, tol. No? Pero ang to hirap. be fair, may may mga katrabaho talaga that makes life difficult for everyone. Na yung siguro yun nga, like sana from the beginning maging part ng film making process yung mga musicians. Para may inputs na agad, di ba? Scoring. And tol, feeling ko it will really save everyone a lot of headache and trouble kung umpisa pa lang mag-uusap-usap na tayo. Right. So ito in general, no one in particular, kailangan maging mga tao tayo sa proseso. Hindi pwede na hindi makatao kasi yung schedule minsan. So I think ang nakakalungkot, coming din from sound kasi 'di ba, of course stage post. Coming din from the POV ng sound. Minsan madalas afterthought yung sound, nabuo na yung pelikula, biglang sino bang post house natin? Nawawala yung opportunity to collaborate na, tol, meron akong film na ginawa. Sabi kanina, walang zero. Meron akong film na ginawa. Yung film na ginawa, tol. The film is a musical film. Imagine mo, tol. Ang lala. Malala. The whole film, hindi siya 100% musical, pero nakasentro sa isang pyesa. So yung pyesa na to, na ginamit na tol, may mga sayaw. Ito ba yung, hindi, joke lang. Classical. Ay, tanggalin mo yung classical. So may mga sayaw. Tapos tol, it turned out, after nun, iaasa nila sa scorer na i-rebuild lahat yun. Wild! I don't know kung ano yun, kung kakulangan saan galing yung playback nila? In the first place? Copyrighted. Wild. Copyrighted material. I don't know kung kakulangan sa kaalaman to sa pag-mount ng mga ganong eksena. Kasi ang tamang proseso, kung sabi mo yung scorer, producer mo, gawa ka ng music na pwede namin sayawan. Kasi pag gumawa ng copyrighted, you expect i-rebuild later. Siyempre, right. Ayun na, pag sa musical kasi, nagagawa ka sa mga directors din na unang gagawa ng musical, or yung mga bata, or ano. Pagkagawa yung musical, gawin niyo muna yung music. Mismo. Di ba? Parang gumawa ng music video to. Hindi pwedeng reverse engineer. kaya yan, yung producer ko, nagkatanong sa amin lagi, na, alam nyo, pag gagawa kami ng musical nila Paolo dati, mas marami kaming time na nilalagay sa pre-prod. Mismo. Oo. Bago mapunta sa shoot. Kasi anong sasayawin nila? May rehearsal pa. No? Ang hirap eh. Parang na-experience ko rin yan bro eh. Yung nagbigay ng ng sayaw, tapos meron ng music na ginamit. Kung pakikinggan mo, akala mo madali. Kasi papalitan mo lang yung score, di ba? O yung music. May metronome na and all. Pero ang galing na validate mo, ang hirap pala niya. Akala ko kasi ako lang nahihirapan. Totoo pala. Hindi siya nangyayari, tol, no? Tol, may kwento. Follow up. Yung music nila, walang metro, tol. Ay, ang wild. Rubato, tol. So, naka-playback ka habang ano? Mismo. Ang lala. And orchestral. Ang lala niya. So, you had to rebuild. So, sabi ko, parang... So, quick lang. Mga 3 steps. Anong ginawa mong, ano? Nakurious lang ako technically. So, nag-metro ka ba muna? Ni-record ko muna yung metro niya. So, since rubato siya, marami orchestral eh. So, maraming mga ano doon na... So, parang kinukumpasan mo Kinukumpasan ko siya. So, halimbawa, babagay. Pa. Ganon. Pa. So, gawa ko ng metro na ganon. Ang lala. Tapos saka ako nag-record over. Ang lala.
O, 'di ba? Ganun kalala yun, ha? Oo. Sige, ano pa? Ayun, Meron ka ba? set mo tol, madami to. Ang dami. Sige, mga Ito. dalawa na lang. Yan, yan. Picklock. Mm. Picklock na peke, no? Pick lock, guys, ibig sabihin, hindi na dapat magalaw yung Mismo. edit nun, offline edit. Pick lock na. Okay. Editorial lock na Oo, siya. ano na. Papunta na tayo sa online edit, na. which is the music score and color Color. grade. And all. Sige, yan. Picklock, tol. Tapos, sisend na bagong edit. So, yung iniskuran mo na pick lock, mayroon pa daw isisend. Oo. Na version. Oo, mayroon pang Ganda. picklock to pero may mababago. Ganda. Ang lupit. Oo. Okay. Picklock na Tapos? may open close parenthesis, may mababago pa. Ang lala. So, understandable, maaaring mangyari like maybe Oo. ano Pero ba tawag na-imagine kita nung sinabi yung pick lock to may isisend, tapos biglang tumibok yung puso mo. Inanxiety attack ka ng onte. Wait lang! kasi hindi nila naintindihan siguro yung paano kahirap mag-reconform. Right. Kasi halimbawa may hit, no? Siguro, medyo technical siya, pero para mas, may imagine lang, ma-visualize. So, halimbawa, may metro tayo. Itatapat mo yung downbeat sa hit or upbeat or kung sa sakto. Oo. Let's say, kunwari, bigla nag-blackout doon, sinapak or ano. So, Doon babagsak dapat Tas- yung... tol, pet peeve ko, sasabihin sa'yo ng editor, ano lang yan, 1 second lang na bago. Tol, mas mahirap yun kasi right. saan mo pupulutin yung 1 second? Diba? So, you have to, baka mag-tempo change ka, so magugulo. And sa timeline natin ng scoring, pag binago mo tempo dito, kagalaw lahat. Right. Diba? But ayun yung problema ko ngayon. Meron na akong ini-edit na isang buwan, mahigit ko nang ini-edit. So, ang gagawin nila, babalik yung comments sa'yo, pahabaan naman itong part na to, meron ipapasok ng mga talking heads, ganyan. Tapos, send ko, babalik sa akin, paayos ng scoring kasi hindi sabay doon sa ano. Maganda yung ginawa mo nung una. Parang, binabago niya yung length Right, di ba? right. Ang lala. So, domino effect kasi yun kapag nabago, ang sakit sa ulo niyan, Right, di ba? Kasi kunyari, 1 second nga lang, hindi pa, sana 4 seconds para isang para sakto. metro, di ba? Right, Isang more or metro. less, isang metro. Oo. Pero kapag isang beat lang, paano ka maglalagay ng... Imagine mo sa kanta, para kang nautal. Di ba? Di ba? Yung downbeat ulit, paano mo ilalagay yun? So, mamove yun, yung buong kanta mismo. Ang hirap. Oo. I mean, ginagawa naman yun siguro kasi kung early on, kasama na yung scorer. Like, gawa ka ng studies, pwede, tol, no? Pero, boils down again to budget siguro. Right. Imagine mo, you'll dedicate 6 months of your life for a Right. film. So, ibig sabihin, magla-lock-in kayo. Wala ka na ibang tatanggapin. Pero wala namang makakapagbayad ng ganon na 6 months ipapasweldohin yung scorer. Sa Hollywood lang nangyayari. Mismo. Kaya, ang practice natin, pag pick lock na, saka pa lang suskoran. The rest, before kung involved ka man, puro mga temp lang. Ibang usapin din yung temp no? Like, maybe dun sa mas focus sa music na usapan. Pero kasi, ang practice, dapat ganun. Pag nag-lock na, saka ka mag-start mag-score. Tol, ayun na. Sa segue lang ako, Tol. Dun sa online na natin, narating na natin yung mga sistema, no? Yung pangarap mo, Tol, yung ambition mo maging music scholar, simula nung, I think, nag-start yan, 18 ka pa lang di ba? Tapos ngayon, 60 ka. Cut. I mean, sa age na to and ang tawag ito, sa tagal mo sa industry, paano ka nabago nitong ambition? Ano ngayon yung relationship nyo nung pangarap mo na yun? Kamusta? I think I think lang, Tol, yung playground lang nagbago. Pero yung game is still the same. Ganda. So, yun pa rin yung game ko. Satisfaction, pareho pa rin. Yung pa rin yung I would say yung pa rin yung gutom pa rin for gutom pa rin for laging merong gusto tayong magawa. Naiba lang yung space na ginagalawan natin. Pero kung titingnan mo, ikaw pa din yung tao na titingin sa audience na meron kaming 500 audience. So titingnan mo sila, reaction nila, kung masaya sila sa ginawa mo. I think that's still the kid in me. Na nag-iba lang yung scale, nag-iba lang yung proseso, pero yun pa rin yung core
yun pa rin. So parang tingin ko, yung success sa'yo ngayon, pag dinefine natin, yun na yung mga bagay na yun. Hindi na yung parang, sana manalo ko ng, ano mo yun? So iba na yung success definition mo, di ba? Parang definition siguro ng success ngayon is, magawa ng maayos yung trabaho. Yun. Mas tahimik na, no? Oo, mas magawa siya ng maayos and kumbaga yung nagawa mo siya ng payapa na hindi chaotic. Not because nag-slow down ka, is because gusto mo maging tao, tapos gusto mo yung industry na nakikita mo na yung mga loopholes, nakita mo so you want to create a safer environment for everyone para hindi sila sugat-sugat kagaya mo na nakarating doon. Ang tagal nung journey ni Paolo sa music. Nakadikit yan minsan. Alam mo yan, pag musikero ka, kahit natutulog ka, may music dyan, napapanaginipan mo yan, or what. Kung wala music si Paolo, ano ka ngayon? Tingin mo. Kung wala kang music, or kung walang music at all sa'yo, sa katawan, sa sistema mo, hindi na-introduce to ng tatay mo and all, tingin mo, ano ka? Una, maaring dalawang layer yung sagot, or dalawang direction. Yung una, tol, kasi yung mother ko, gusto niya talaga mag-pilot ako. And bata pa ako, sabay yun, may fascination ako sa planes. Hindi dahil dun sa itsura. I think dahil sa math. Dahil sa math nung calculation ng speed, ganda. So I think kaya rin nag-resonate sa akin yung music. Dahil it's all about math 'di ba? Yung distansya, frequency, yung mga ganun. Kaya rin napunta ako ng sound eventually. Right. Dahil sa measurements, yung acoustics, ganun. So looking back, na ngayon habang nag-init na yung na-develop na yung mga conversations na bring up. Tol, parang ang laki nung nag-mount up ng mga impluwensya natin sa isa't isa. Oo, tol. Tol, sa mga kwentuhan, sa mga PM. Like, yung mga... Hindi, itong place, di ba? Yung... And tol, speakers. Like, mga ganung bagay, mga maliliit na bagay na meron tayong mga usapan na, tol, agad na setup mo, pero palitan mo yung speakers kasi... amateur tingnan. Tapos shit, di ako makatulog. Kailangan ko ng maganda speaker. Ang hilig namin parang in a way, meron kaming support group ni La Paolo and then si Edver and some friends din. Sharean kami ng everything under the sun di ba? Parang tol, ang ganda ng office mo pero palitan mo yung speaker mo kasi hindi aesthetic tol parang siguro medyo wood ng konti. Ganda. Tol, yung Reaper na, hindi ko makakalimutan yun. Reaper, yung Reaper guy ko. Kinumentan ko ba yun, Tol? Oo, sabi mo, Tol, ang pangit ng kulay Tol, mas maganda yun sa Cubase. Switch nga ako Cubase. Pati software no? Tol. Itong space na to, apparently, dito rin sa area, ito rin, ganito, nakita ko yung bahay niya dati, yung unit niya, studio. Correct. Workstation actually, ni Maestro Paolo, nakita ko, Tol, ang ganda naman yan. Diyan na rin ako titira. Diyan na rin ako hanap ng office. So, parang meron kayong mga ganon na, in a way, nagkakaroon kami ng support. Pero parang surface lang naman yung, parang biruan lang natin yung dapat ganito, dapat aesthetic. Pero I think at the core of it, it's really business decisions Na, tol, di ba, ikaw, kahit joke lang yun sa speaker, it's a business decision kasi it says a lot about your professionalism, level ng nag-ooperate ka, di ba? Like, ganun din sa yung move mo, 'di ba? Yung move mo is also a business decision. So parang at the core of the jokes is really siya, mas malalim na mga pinag-uusapan. Tsaka tol, napansin ko lang, never tayo nagkaroon ng huwag mong gawin yan, tol. Walang gano'n, walang gawin. Huwag mong gawin yan. It's always, tol, bilhin mo na yan, tol. Sige na, gawin mo yung office mo, tol. Expand mo yan. It's always, sabi nga, walang, there's no way but up, tol. Parang ganun papunta ka lang doon. Hindi pwedeng pa-backwards. Parang, tol, magpalit ka ng setup. O hindi, walang ganun Parang lahat tayo, papunta doon. Right. So, ang ganda ng sistema natin na yun, na sana, in-encourage namin, maging ganun yung attitude nyo. Sana yung mga artists din, parang huwag nila solo flight yung buhay nila. Dapat makahanap ka ng mga kaibigan na magpo-propel din sa'yo to do better, di ba? Ganda. Ito, para to lighten up lang, no? Ganda ng usapan Sige, tol. Anong dream project ni Paolo Almaden? Yan. Dream project, isa lang lagi na sa isip ko. Yung
syempre, movie na pwede kang mag-collaborate with a lot of musicians. Like, makapag-record. Ginagawa ko siya in a small scale. Pero sana, magawa ko siya in a bigger scale na isang pelikula na wala kasing epic film sa atin. Meron ba? Sana, makagawa tayo ng composition na hindi lang siya in-score sa isang sulok ng station natin. Na marirecognize siya para mga John Williams. Mga ganyan na pwede nating gawan ng score na memorable, na mag-record tayo with an orchestra or kuha tayo ng mga instrumental. Kuha na si Joey Ayala, kuha na natin si Malik Lopez, like feature Madrigal musicians. singers. Yan. Kuha tayo, feature tayo ng mga artist na Pilipino dun sa score. Right. Gawin natin. Oo. Yun na. Ang ganda, Yun yung ang ganda. dream project ko, tol. Kaya ginagawa ko, tol, as much as I can, yung mga gusto kong project, kahit na isang queue lang, nag-hire ako ng musicians. Live musicians. Para lang, merong element ng may tao. element. Diba? Iba pa rin, tol. Iba pa rin. Diba? Like, yung mga kasi, diba, sa strings, halimbawa, technical na. Pero halimbawa, nag-strings ka sa keyboard kasi, syempre, ano na yun, playback na lang yun. So, pare-pareho lang yun. Hindi na babago yung intonation, hindi na babago. Pero pag may totoong tao, bawat, nag-iiba. Pag pinla-play mo sa kanya yung the next time, iba na ulit. Right. So, ngayon, yung mga nuances. so ngayon, exciting siya kasi take 1, pag take 2, parehong tono, pareho na, pero iba yung color. Pwede mo pagpatungin, pwedeng piliin mo to. Ganun. Right. So, I can just imagine yung joy of working na yun, with, no? Ako rin, na-imagine ko yun eh. Feeling ko kaya dinidelay din ako gumawa ng pelikula para ma-reach ko yung point na kaya kong gawin din yan. Right. Yung banda. Oo, yung ginagawa. For the longest time, tagal na namin pinaplan ni Paolo yung dream film ko, yung about the brass band, marching band film. Ayun, sabi ko gagawa tayo ng album kasi ang tagal nang walang, alam mo yun, ang tagal nang walang mabuhay march or ang tawag doon, Angono Rizal album. May mga ganun kasi, pag pumunta kang Odyssey dati, may mga album ng brass band, marching band. Tama. Wala lang ganun. Gusto ko sanang gumawa ng bagong marchas o bagong mga pasadoble na tutugtugin ngayon ng generation natin. Right. Tapos tayo nag-compose. At lalabas sa pelikula. Mismo. So, yun yung isang dream. So, kung i-connect natin dun sa dream, yun, maging epic siya, no? Okay. Ito na yung last question, bro. Ano yung tingin mong sitwasyon mo? Ito na yung pinaka-last question. Every episode, ito yung closer mo. Oo, closing natin. Ito yung fast talk mo? Hindi. Walang fast talk. Sir! Hindi, walang ganun. Ano yung sitwasyon sa buhay mo na tingin mo nagkaroon ka ng silver linings, tol? Yung parang ang bigat. Curveball naman yan. Ganda. Curveball. So yun, parang gusto ko yung na-feel mo talaga na nakahinga ka tapos silver linings nga. Ayan. May rainbow, ganyan. Sabi nga, di ba? Ano lang, parang siya, in retrospect siguro, na yun pala yun. Hindi ko siya na-recognize nung time na yun. Ganun naman back, yun pala yun. Ganun naman eh. Yun pala yung sukdulan. Yung silver lining nga, yun pala yung nakita ko na yung bagyo. Actually, tol, very recent lang. Siguro wala pa 10 taon. Recent mo, 10 taon eh, no? Kala ko last tol, month pagka lang nasa decades yung pag yung edad mo sabi niyo, very recent lang, malapang 10 years. Labo. Sige, anyway, ano yan, tol? Ano yan? Ano yung nangyari? Parang a series of good events. Yung mga being at the right place at the right time with the right people. Para kasing parang hindi siya by chance din eh. So para siyang a culmination of all the small wins mo personally, tsaka syempre yung tamang mga desisyon, ganon. And bad decisions contributed to the right decision. Kala kasi nila yung bad decisions bad lagi. Right. So minsan the bad kasi contributes na push ka niya dito sa way na to, di ba? So yun. So yung combination ng lahat ng nangyari na yun, parang nag-add up lahat yun to be at the right place. Now, I think tama yung silver lining kasi lowest ko yun tuloy. Na-witness mo yun. Talaga? Na-witness mo yung lowest ko to. Oh shit. Oo nga. Talaga yung lowest ko.
kinakalimutan ko na sa tol eh. Parang Oo. ang awkward na siyang alalahanin. Hindi ako, I welcome the Pero yeah, conversation. oo, yeah. The Di ko way nga to alam say. yung moment na yun kung tatawanan mo siya o maiinis ka o ano. Diba, Pero tol? parang maraming percent na tinatry mo siyang tawanan kasi pag hindi mo tinake siyang It's ganun, heavy. baka rock bottom talaga levels, no? Mismo. Tapos tayong Oo, dalawa. magkaibigan na tayo nun. Tapos tayong dalawa, pinagtatawa na natin yung sitwasyon. Kasi yun yung, Oo. I think yun yung support na mabibigay mo to cope. Yung, Right. yung comedy. Alright. Ah. To give you a context, parang yung sitwasyon ni Paolo during the time, parang sitcom ng mga Dolphy, Babalo na, alam mo yun, tol? Parang ganun na eh. Mismo, Yung mismo. parang palpak-palpak na parang, napalpak na ano naman. nangyari, tol? Shit. Kwento na naman siya. Oo nga, naalala ko yun. Not until feeling ko as a friend din, nagstay kami ng mga kaibigan niya. Alam mo yun, ilan lang naman kami nakakaalam ng sitwasyon yun, tol. Correct. Parang yun din yung nag-test sa atin na, wait lang, magiging good friend ba talaga kami nito? Tapos yun, correct, na-open niya yun. Marami, basta chaotic to. Chaotic, Kaya, oo nga, yes. the least Sobrang to describe it, yeah. the least, it was chaotic. So I think, yun nga, sabi nga nila, di ba, cliche, pero the darkest daw is before nga yung light, di ba? Na marirealize mo siya eventually looking pa back, lang oo. na, ayun pala, no? Ganda. Yun. So I think that's the silver lining. And yun, nandun ka tol to witness, di ba? Oo. Parang gandang pang F1 talaga Oo, yun. ganda. Yun na. So yun. Yun lang, ano pa? Thank you guys for watching sa first episode ng Silver Linings and stay tuned sa mga darating pa. Follow nyo yung Facebook namin, YouTube, Spotify. Ayun, follow nyo yung stage post. Nandun lahat ng mga ginagawa namin. Pati yung socials ko, yun lang. Paolo Almaden with the Sa Spotify, may mga stream nyo yung mga music ni Paolo. Marami siya doon. May mga nilabas din ako work. Thank you for sharing, Tol, yung buhay mo and careers. I hope mabago natin in a way, ma-shape natin yung mundo, yung industry sa positive, di ba? Right. For the better world, di ba? Ayun lang naman yung lagi kong sinasabi. And magkaroon ng silver lining sa chaotic na mundo, di ba? Yun lang. Bye, guys. Bye. Thank you. Bye.